Hi! Welcome back to my channel. So, today vlog is kapag nag-uumpisa ng vlog, si Sora lumalapit. Ganito. Okay. Ayan si Sora. Hey. Hello. Huwag ka muna. Dito ko titingin mo. Hello. So, today vlog is magluluto. Cooking vlogs muna tayo. So, lulutuin ko na yon is karaage, di ba? Sikat sa Pilipinas. Suka no. Maraming gustuhan sa karaage, di ba? Yung fried chicken sa Japanese styles. And then yung tonjiro. Yung tonjiro kasi para miso soup siya pero may baboy ng laman. Kaya masarap siya. Kaya gawin natin na yun para may idea po din kayo kung sa Pilipinas ay pwede magluluto or listen din sa Japan para how to cook sa mga karaage and tonjiro. And then yung karaage, yung gagamitin ko na yun is naka-powder na siya. Ganito. Ito gamitin na lang natin na yun. Nissin siya. Nissin ba? Nissei. Nissei safe. Kasi sa Japan na arena siya eh. Ito na lasa niya parang soy sauce na may garlic. Ayan. Si Sora din. Baka mga gusto-gusto. Ipakita natin yung mga ingredients muna. Pasensya na isang camera ko na lang gagamitin ko na yun para hindi ako mahihirapan mag-edit. So, introduce natin na kailangan ng ingredients. Dito yung corner na to, yung karaage. So, kinuha ko na yun para masarap siya. Ang tawag dun sa pakpak tsaka gitna na yung meat niya. Mukhang masarap siya, diba? Tapos yung normal na siya, sa hita ang karaage, mas masarap siya. And then, dalawang powder kasi isang powder, pwede 500 grams yata ito na. Oo, nakalagay dito. So, dalawahin ko na lang para mas masarap. Then, dito yung corner na yan, ang hapunan ko. Kasi hindi pa ako kinakain. Ito yung dalawang maki is tuna and then yung parang sinachap-chap yung tuna. Dinadurog din siya o ganito. Masarap siya, nihitoro ang tawag siya. Tapos yung favorite, bonito. Tapos dito yung corner na yan, ang sa tonjiro. Siyempre yung tonjiro kasi kailangan lagay natin ng baboy. Baboy na meat siya. Hindi ko naman actually lalagay ng lahat. Kalahatiin ko na lang siya. Yung kalahati. Kaya papa-freezer ko siya. And then, siyempre, miso soup, di ba? Kailangan ng miso. And then, yung mga enoki, yung mga mushroom nito. Ito, shimeji. Tapos, isang sibuyas. Ano kaya ito ng gobo? Yung sa... para nakailalim ng lupa siya. And then, ito yung konnyaku. Ito din, wala sa Pilipinas ng konnyaku, no? Galing sa kamote din to eh. Ganito. Parang tasting niya, gelatin siya. Masarap siya. Ito ang ingredients ko sa tonjiro. Pasensya na po kayo kasi yung ito para bagong eyeglasses dumating. Bagay ba sa akin to? Nilakihan ko sa pang-private. Kasi yung sa pang ginagamit ko trabaho, gasgas ng gasgas. Kaya sinabi ko, bagay ba sa akin na malaki? Sinabi ko, hindi bagay eh. Pero try ko na lang, di ba? Tinaray ko. Ito para si tawag doon. Hindi, okay yung brush muna tayo kaysa mukha ko. Ano ba yan? Ano ba sasabihin ko dapat? Ito pala yun. Yung ginagamit ko yung mga menu. Original ko siya. Kaya baka mamaya sasabihin na naman iba ang ingredients sa ganto-ganto. Siyempre, parang adobo, di ibang tansyahan sa iba-ibang bahay, di ba? Homemade ang lasa. Kaya, huwag kayo magsasabihin na ganyan na. Ilagay muna natin sa bowl and then mag-marinate tayo na. Siyempre, favorite ang bawang. So, Pilipinas din sa adobo, ilagay mo na mas marami ng bawang, mas sasarap ang mga karne. Siyempre, din siya sa Japan. Pero, sa Japan, huwag kayo maraming lalagay kasi kinabukasan din, dumigahay ang lasang bawang. Baka sasabihin na amoy na bawang, no? Parang ganun dito. Ayan. So, ayan na. Ibahin ko kaya camera, no? Nasa likod lang tayo eh. Hindi na lang kaya lagay. Para makikita ko din mukha ko, makikita din ng mga karne. Ayusin natin ang position ko. So, yung mga kailangan tapon natin ng basura. Para hindi tayo madudumihan ng kusina ko. Nilagay natin ng bawang. Tamihan ko na lang para wala naman dito ko naman. Ang sa Japan, no, hindi na kailangan ng tawag doon. Magdurog-durog. Naka-tube na siya kasi. Kung gusto nyo bilhin nyo din kapag dumating sa Japan. Para mas madali po kayo magluto. Sora! Sora! Dami! Dinidila yung tawag doon.
Tapos papamarinate natin ang... Habang mag-marinate, kainin muna natin ang tawag ng tanghalian ko. So kainin muna ako, kakainin ko muna tawag yung bonito flakes. What? Bonito flakes. Hindi naman siya flakes, no? Tawag dun. Tsaka tayo yung maki. Habang nagluluto, kainin ko na lang siya para... Alam mo, oras is 3:30 na. Panghapunan ko naman panggabi ko naman yung tawag ng karage tsaka yung tonjiro. Pero sa yung hapunan ko wala kasi. So, natapos na yung bonito, iniwa ko siya. Habang tayo nag-uusap, nagluluto or nagkakain, hindi ko na alam no? Yan no, nilagay ko din siya ng tare. Masarap din ito, lagay mo yung sa taas ng bawang. Kapag kumain na tayo ng konti, umpisa na tayo magluluto ng tonjiro. Kasi madali naman yung karage, mapapamarinate lang yan eh. Para naman may idea po kayo sa Pilipinas, kasi alam mo sa Pilipinas, ito ginagamit ko palagi. Asa na yun? Pinakita ko ba noon? Ajinomoto, crispy fries. Tsaka yung kulay green, meron ng garlic dito. Masarap din siya. Minsan nagluluto din ako ng ganito. Pero mas masarap din ng tao doon sa Japanese style ng powder, di ba? Tamang-tama yung lasa. Ay, naku, Diyos ko dahil. Ayun, na yung maki-maki natin. Kailangan gandahin natin, syempre, pang-vlog. Diba? Gandahin natin ang design. Dumidikit yung nori. Yan. Titiring! Oh, diba? Lagay natin na. Ibali na. Toyo na lang. Kasi kapag nilalagay pa ng wasabi, ang tao doon. Tsaka yung toyo ko galing sa sushi ro, yung sa libo-lubing sushi, yung ko binibili ko yung toyo. Para tawag doon pang kinakain ko din ng sashimi, para makagamit ko din siya. Okay. Pagkakasin muna natin na manayita para makaluto na tayo na maayos. Oh, sautein muna tayo. Sora, anong problema mo? Makikita ba si Sora? May introduce natin, may isa pang alaga ako. Sarap. Itadakimasu. Ganito yung tuna oh. May hindi siya pipino, cucumber. Ano ba cucumber? Sa Tagalog. Wait. Ano ba yung cucumber sa Tagalog? Pipino ba? Pipino. Oo, pipino. Ayan na. Sarap. Tapos ito yung negitoro. Yung nadurog-durog na yung tuna. Tapos may negi, yung green onion. Buddhist talaga. Escape ko muna siya. Tapos yung bonito din. Ganito siya. Okay. Start na tayo magluto. Dito muna tayo sa harap ng dito na. Siguro dito na. Ano ba?
O, start na tayo magluto. So, susunod, hihiwain muna natin ang sibuyas at yung paro. Kaya pa lang ng paro. Ano tawag mo? Masarap siya. Babalatan natin ang kalot. Kung may request po kayo anong magluluto, pasensya na may request nyo dati ang tsukune, hindi ko pa ginagawa pero subukan ko din next time. Kasi sa tsukune masarap sa winter, ilalagay sa nabe. Kaya kasi mainit na panahon na yun. Okay, so nakahiwa na siya, ilalagay ko na siya sa kasirol na diretso. Makikita ba kaya? O sa kanila na tayo? Dito kaya? O mas maganda dito siguro, no? Pati sibuyas, i-chop natin. Hiwa-hiwa. Ganito lang yung chop-chop po. Tawag dun. Parang pantolan. Tapos mamaya gisa-gisa sa mantika po siya. Kaya ilalagay ko na siya sa kasirola. Para hindi na ako din gamitin ng mga bowl-bowl. Kung maglilipat ako ng bahay, no? Kung dapat yung island kitchen matawag doon, yung harap ng parang doon ay tatak yung camera ko. Pasensya na, kakainin na ako, kakain muna ako na habang nagluluto. Tapos hiwa na yung gulay, ilagay natin ang mantika sa kasirola. Madali lang siya talaga, tingnan itong jiro. At saka yung miso, kasi tatlong klase ang miso dito sa Japan. Isa shiro miso, white miso ang tawag dun. Tapos susunod, red miso, aka miso ang tawag. And then sa awase miso, yung red tsaka yung pula, hinahalo ko siya sa yung hinahalo na miso, awase miso ang tawag dyan. So, ginagamit ko palagi ako, awase miso, kasi depende sa lugar ang naglaki mo sa Japan, ang ginagamit ng miso. Kung sa Nagoya, aka miso ang ginagamit nila para matapan siya ng lalasa. Tapos yung shiro miso, yung bandan sa Kyoto, yun sa Luna, parang lasa siyang, hindi siya matapan ang shiro miso. Pero yung ako, prefecture ako, yung is awase miso, yung naghahalo na siya. Kaya doon ako lumaki sa maliit ng awase miso, kaya palagi ginagamit ko siya. Ayan na, maghihiwa-hiwa gisa-gisa na tayo, umpisa. Yung karne kalahati ko lang nagamit. Kasi super naman madami ito kung nalagay mo sa konjiro. Siguro ganito lang pwede na ilagay muna sa sarep, mamaya papa-freezer ko na siya. Gisa-gisa. Ano ba yan? Nakalimutan ko pala ang ingredient nito. Kailangan natabas labanos. Pero siguro, biyan mo na, wag na. Mas masarap na kayo mo labanos sa pasensya na. Na habang ginigisa ko siya, ano kaya makalimutan ako dito. Yung para laban mo. Tapos, ilagay natin ng tubig.
Yung tubig naman siguro, tansyahin nyo na lang. Ako naman talaga, hindi ko sinusukat eh. Ganito siya, ipapakita natin. Parang nakaluto na siya kare. Parang ganun nga eh. So, mag-aantay na tayo makukulo. Habang nag-aantay, kakain muna ako. So, see you later na lang tayo. Ayan, kumukulo na siya tawag doon. Parang niluluto natin ng tonjiro. Ilagay natin ng dashi. Ito yung dashi ng moto. Tapos nilagay ng dashi, lagyan natin ng mushroom. Yung enoki, ano ba yan? Kasi siya nanonood kasi ako ng YouTube. So yung enoki... What? Huh? Okay. Yung enoki kasi, alam mo, kapag nilabas mo tong plastic, ang hirap kasi manipis ang mushroom siya kasi. Maganda siya. Ihiwa mo siya diretsyo ng tawag doon pati sa plastic. Tapos ganito mo na siya. O, ayan, no, drug-drug na siya, diba? Madali na siya. Tapos ilagay dito sa nabe. Sa kaserola, diba? Super ang quick. Ito sa enoki ang tawag, doon madali siya ilagay. Tapos susunod naman yung buo na shimeji. Ito kasi gusto ko sa favorite ko siya eh. Ito hindi kaya ng gamit ko kanina eh. Tanggalin natin yung tawag doon ilagi. Tapos dudurugin na lang natin dito sa kamay. Oy, soda. Tama yun. So, nani? Sabili na yun. Ay. Tapos, antay dapat natin ng kukulo. Tapos huli-huli na yung ilalagay ng gobo. Gobo yan. Ano ba yung gobo? Hey Siri. Ay. Gobo ego de nante yun, no? Ego de no gobo wa tsugi no tori desu. A burdock. Oh, a bulldog. Oh, a bulldog daw. Arigato. Mamaya na tayo ilagay. Pwede naman lagay na lang natin ng bulldog. Yung konya ko mamaya na lang. Para lalambot yung may kalasa din yung tawag doon. Yung gobo. Tapos tanggalin yung gobo ng tubig. Kasi ako, binibili ko na siya nakababa na siya tubig. Kasi ang hirap nito maghiwa nito. Kasi ilalim ng lupa siya nagbubuhay. Matigas siya kasi. Nakalagay din ng gobo. Pantay pa natin ng kukulo. So, malambot na yung kaserola. Papakita natin. Ayan. Umalis ka muna dito. Ganito siya, oh. Kapag lumambot na yung carrot, pwede na siya. Ilagay natin din ang konyako. Yung konyako, ginagamit ko siya ito konyako. Pero yung normal na konyako, yung naka isang buo ng ganyan, pwede naman tawag doon, ganun na lang gamitin nyo. So yung konyako, kailangan natin hugasan muna ng tawag doon bago mag-ano, ilagay sa kasilola. Kasi alam ko ito poison to eh. Yung sa kamuti niya.
May poison to yung kamote. Tapos dapat chap-chapin niya yan, pero ako tamad na ako magtantaw yung ilagay ko ng lakad. Tapos nilagay na siya, ilagay natin ng miso. Yung sa miso, ganito ang lalagay ha. Oh, ihanda niyo yung otama. Ano to? Sangkap. Tapos mahina lang yung apoy, patayin yung apoy. And then, ganito ang miso niya. Lapitan na natin para paano magano. Ganito, wag mo siya na madamihan muna. Kukunin mo na siya ng konti, tapos tutunawin siya sa mainit na tubig, unti-unti ganito. Hindi pwede lagay ng lahat na parang gano'n. Kasi tawag doon, hindi siya matutunaw. Ganitong konti-unti. Kasi alam mo naman yung miso matapang, di ba? Yan. Kaya kapag natunaw na siya, ihalo natin siya ng isang beses. Tapos tikmin mo muna tama ba yung lasa o hindi. Para hindi pa siya tamang lasa nito. Para matabang pa siya. Yung kulay lang nga lang. Parang tama na yung kulay. Para matabang pa. Good na siya. So, yung miso, natitira pa naman siya. Ilagay na natin sa rep. Pwede naman tago. Iba kung sa Pilipinas, pwede to ah. Miso. Pero wag kayo ilagay sa hand carry kasi liquid ang miso, ang sinasabi nila. So, nakaluto na itong jiru ko. Tapos, gagamitin tayo na karaage ng powder. So, nakalagay dito, isang balot nito, ilalagay natin ng 100 ml ng tubig para tawag yung lalambot. So, lagay natin dito sa bowl muna. Ito siyang powder oh. Tapos dalawa naman kasi tapos 200 ml ng tubig. Kung isang balot siya, 100 ml ah. Tapos mix together daw. What? Tapos lagay natin lahat dito. May natitip ang powder. Pero lagay natin lahat dito. Tapos hahaluin natin siya.
Tapos ako, binababad ko siya ng mga 15 minutes para lalo sasarap yung lasa niya. Ay, antay na lang natin ulit. So, luto natin ang karage. So, nakababad na siya sa yung di ba kanina ginawa natin. So, hindi natin na apoy. So, yung kasirola ko, tinan mo. Ang cute-cute niya. May temperature. Pwede na rin bumili dito sa Japan. So, mga 140 to 160 maganda ang tawag ng magluto. So, antay na lang natin. So, umiinit na yung mantika. 120 degrees na. Lagay natin ang ginawa kong karaage. So, yung karaage, nagiging kulay brown na siya. Ayan o. Pero konti pa. Siguro mga 1 minutes pa. So, nakaluto din ang karaage. Pasensya na po, ang dito yung kasi may medyo madumi. Makikita ba kayo si Muka? Ah, nakikita no? Oo. Ayan no. So, kainin natin. Yung kanina dumaka ako na lopia. May super na lopia eh. Bumili ako ng kimbap. Okay. Actually, hindi ko naman kakainin na mag-isa. Ilang araw ko siya kakainin. So, kimbap muna tayo. Ay, mamaya mahulog na naman to yung sa Korean vlog yun. Sarap. Tapos yung karaage. Tender siya. Ang sarap. Sisora din. O dahil ito yung tonjiro din kainin natin. Ang sarap. Sarap! So, natapos na ang cooking blast na how to cook ang tonjiro tsaka karage. Kung alam niyo, di ba? Madali lang naman siya magluto. Tulayin niyo naman po sa magluluto. Yung sa ingredients sa tonjiro mahirap siguro sa Pilipinas, pero yung karage madali lang naman siya, di ba? So, in that this vlog nito, kung nagustuhan niyo aking vlog, pakilike ko naman, subscribe to channel, kung ito notification bell para notify kayo bago ang post sa channel ko. Please follow me sa social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, and FB. Maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog. Tatani!